ayan mga katropa, welcome back to my channel mga katropa. Ngayon mag-share ako sa inyo ng isang konting kaalaman about sa electrical tsaka sa mga sensor at mga iba pang parte ng electrical mga katropa. I-share ko lang ito para sa mga bagong or para sa mga beginners, ayan, para meron silang konting idea para sa electrical mga katropa. So ayan mga katropa, siya nga pala, maraming salamat nga pala sa mga subscriber, YouTubers, tsaka sa mga viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo mga katropa sa pagsuporta nyo sa aking maliit na channel. So ayan, ngayon wala tayong mask. Ayan, ito yung katropa nyo. Ayan, so holiday kasi, so pero the next day may pasok na mga katropa. So gagawin ko lang to para sa konting kaalaman lang naman, kahit ako hindi ko rin masyadong kabisado ito mga katropa, pero pipilitin kong ipaliwanag hanggang sa abot ng aking makakaya para ma-share ko lang para sa mga beginners mga katropa, para may silang konting knowledge na makuha or matutunan. Sana meron silang matutunan sa konting paliwanag na gagawin ko mga katropa. So ano tayo, basic lang. Sa basic lang tayo para sa umpisa nila, kasi hindi naman natin sila pwedeng bigyan ng sobrang hirap na paliwanag, baka hindi rin nila maintindihan. Kaya mas maganda yung mga basic lang para maintindihan nila. So yan mga beginners, para sa inyo to. So isi-share ko lang yung aking konting nalalaman mga katropa. Ayan, so ayan, nandito ako ngayon sa room ko mga katropa. So ito yung mga background na, yan nga pala, yung art string na yan, ginawa ko yan nung time ng COVID, yung walang pasok ng ilang buwan. May pasok pero mga ilang araw lang, tapos wala na naman pasok. So ayan, ginawa ko yan mga yan mga katropa. Ako yung naggawa niyan, yan. So marami yan. Yan. Ako yung nagawa niyan katropa. Tapos yan pa meron pa sa taas yan. Yan. So ayan. Tingnan nyo lang para, so ayan, string art kung tawagin yan mga katropa. Ayan. So meron pa sa baba yan, siyempre. Ayan. So ayan, diba? So ako lahat gumawa niyan, pinaghirapan ko yan. May mga sukat din kasi, kaya medyo mahirap. So tinagaan ko lang. Pero ito itong isa na to, puro pako yan mga katropa. Iba-ibang size ng ulo ng pako. So dinisign ko yan ng ganyan. Yan, pinaghirapan ko rin. Puro sukat din. May mga sukat din yan, kaya lang hindi pantay-pantay. So hindi naman natin mapapantay-pantay kasi nga ano. Pero nung natapos ko naman, sa tingin ko okay naman yung kinalabasan. So ayan, natapos na. Balak ko pang lagyan sana ng salamin to, linisin ulit, tapos lagyan ko ng salamin para medyo hindi pinapasok ng alikabok mga katropa. So yan lang naman libangan ko nung panahon ng lockdown. Ayan. Yan, mga ganyan. Pinagagawa ko yan. Panahon ng lockdown. Siyempre, hindi naman natin magagawa yan kung hindi tayo bibili ng mga gamit natin. So bumili ako ng mga plywood. Siguro mga nasa 2 plywood. Kahit paano meron din siyang halaga. So tsaka yung mga sinulid. Yung iba sinulid kasi medyo mumurahin. Ito medyo yan, magandang klase na sinulid yan, kaya may merong kintab. Yung iba walang kintab kasi nga ano, yan. Tsaka ito, flower of light. Yan. Yan, meron mga, yan, mamahaling sinulid. Yung iba kasi mumurahin lang. So tinry ko kasi yung mga murahin, walang kintab mga katropa, kaya ano, ito siya. Yung medyo walang kintab, yan. Pero yung iba, mga mahal na sinulid yan. So ayan mga katropa, pinakita ko lang sa inyo yung ginawa ko nung panahon ng lockdown na boring, walang magawa. So ayan, naisip kong gawin yan. Kaya merong kahit paano na
nalibang mga katropa. So ayan. Ngayon, umpisahan na natin mga katropa yung basic theory mga katropa sa electrical para sa mga beginners. So, umpisahan na natin. So, ayan mga katropa, kung nakikita nyo, meron tayong naka-drawing na ECM. Ayan, ito yung ECM. Halimbawa lang, ayan yung ECM mga katropa. So, electronic control module kung tawagin, tsaka PCM, power control module. Ayan, ECU, electric control unit. Ayan mga katropa, pero ito na lang inano ko yung ECM, electric control module, electric control unit, ECU, PCM, power control module. Sa bawat sasakyan kasi iba-iba sila ng tawag sa control unit na yan mga katropa. So ngayon, nakakita kayo ng input tsaka output. Ngayon mga katropa, bibigyan ko kayo ng mga ilang sensor, mga ilang input tsaka ilang output mga katropa, para alam nyo lang, para sa mga beginners na nag-uumpisa pa lang, para alam nyo lang. So ngayon, so bibigyan ko kayo ng, umpisa natin sa input mga katropa. So bibigyan ko kayo ng map sensor. Ayan, map sensor. Manifold absolute pressure sensor. So ayan, input. Number 2, ECT sensor. So ayan, ECT, engine coolant temperature sensor mga katropa. So number 3, TPS sensor. TP sensor. So wala na to pala. TP, ayan na pala. TP sensor. TPS. Throttle position sensor. Yan. CKP. Yan. Sensor. Crankshaft position sensor. Ayan, CKP. Ito naman ay cam sensor. So, camshaft position sensor. Number 6, oxygen sensor. Yan. Number 7, intake air temperature sensor. Number 7, BSS, vehicle speed sensor. Number 9, NAC sensor. Number 10, fuel tank temperature sensor. 11, acceleration sensor. Number 12, switch. Input pa rin yan mga katropa. Bibigyan ko kayo ng ano sa number 12, input. So input, yan. Mga switch ito, input pa rin. So bibigyan ko kayo ng mga ilan. Ignition switch, tapos AC switch, AC thermo switch, AC
pressure switch, tsaka diagnostic switch. Yan mga katropa. So yung mga input mga katropa, lahat ng mga input na yan papasok sa ECM. Pag mga sensor, tandaan nyo mga katropa, pag mga sensor papasok sa ECM. Pag mga ano naman, bibigyan ko kayo ng output naman tayo. So bibigyan ko kayo ng output injector. Yan, output yan, injector kasi palabas na yan. Kumbaga, bibigyan na ng issue yung ano dyan, signal papunta sa injector. Ignition coil. Tapos idle speed actuator. Yan. Purge control valve. Yan, mga output mga katropa. Canister close valve. Yan. Sinsya na sa handwriting mga katropa. Fuel pump relay. Number 7, power relay. Number 8, OBD lamp. Yan. Number 9, throttle position sensor. Meron pa rito yan. Output automatic only. Yan. Engine RPM. RPM 11. Ito ano pa rin to, pag automatic yung sasakyan only. Yan. Number 11, mil. Yan. So ayan mga katropa, ayan yung output, injector, ignition coil, idle speed actuator, purge control valve, canister close valve, fuel pump relay, power relay, OBD lamp, throttle position sensor, output pag automatic siya, engine RPM pag automatic siya, mil. Yan. So yung mga input, map sensor, ECT sensor, TP sensor, crankshaft sensor, oxygen sensor, water air intake air temperature sensor, vehicle speed sensor, NOx sensor, fuel tank temperature sensor, acceleration sensor, tsaka yung switch input, ignition switch, AC thermo switch, AC pressure switch, diagnostic switch. Yan. So ayan nga yung output tsaka yung input. So ayan mga katropa, yung basic ng input at tsaka output sa ECM. Ayan. Ito dito lahat kumukuha ng signal yan. Ito naman yung nagbibigay ng signal dito. Ayan. Ito pasok yung signal. Ito naman dito. Kaya ganyan yung flow niyan mga katropa. Sensor, ECM, output. So ayan mga katropa yung sa mga output tsaka input na sensor tsaka mga parte na sasakyan ng mga output. Ayan mga katropa. So ayan mga katropa, natapos na tayo sa input tsaka output. So punta naman tayo sa bibigyan ko lang naman kayo ng isang example ng sensor mga katropa.
Para alam nyo rin, kahit mga dalawang sensor lang tayo, sige. So, ito ay ECM. Yan, ECM. So, example, gamitin natin yung map sensor, mga katropa. 3 pin. So, 3 pin. Ayan. Example, ito na yung map sensor. So, meron siyang ayan. 1, 2, 3. 3 pin, ibig sabihin 3 pin, tatlong wire, mga katropa. Yung isang wire, manggagaling sa sensor. Ito yung sensor ground niya. Ito kasi sensor kasi ito eh. Sensor. So, sensor, ground. 3 pin tayo, mga katropa. Hindi pala nakikita ulit. Yan. So, ngayon, ito yung ECM. Ito yung map. Manifold absolute pressure sensor. So, ayan, mga katropa, para alam nyo lang. So, ngayon, ito yung input, ito input. Input. So, input. Ayan. Dapat pala dito ko nilagay. So, alisin natin to. Wait lang. So, dito natin ilagay para alam nyo. Para sabay dito sa kabila sa input niya. Yan, input. Yan, ganyan tayo. Yan. So, ito yung map sensor. So, meron siyang tatlong wire. 1, 2, 3. So, yung unang wire, ground. Yung pangalawang wire, signal. Yung pangatlong wire, ayan yung supply. Supply. Excuse me. Supply, gagaling ng ECU. Ayan, supply. Signal, manggagaling din ng ECU. Ground, manggagaling din ng ECU. So, ayan. Supply, bibigay ng ECU, papunta rito ay 5 volt. Ayan. 5 volt, mga katropa. Pag bumaba dyan, tumaas dyan, may problema, mga katropa. So, ECU, ito yung battery natin, positive, negative. So, ayan. So, siyempre, yung ECU, maraming chip yan para i-convert na yung constant voltage papasok ng sensor, mga sensor, mga katropa. Bigyan ko pa kayo, coolant temperature sensor, 2 pin. Yan, halimbawa lang yung mga katropa. 2 pin. Yan. Number 1 pin, number 2 pin. So, number 1 pin, sensor. Nakita nyo ba? Yan. Sensor, signal. Tsaka supply. 5 volt supply. Number 2, sensor, siyempre ground niya, number 2. So, pinagsama na yung sensor signal tsaka sensor supply. Ganyan kasi yan. Yan. So, ito yung supply 5 volt. Tapos, dito naman yung signal niya, mga katropa. So, ayan, ganyan lang kasimple, mga katropa. Pagka 2 pin, 3 pin, basta lahat ng sensor papasok ng ECM, mga katropa. Yung mga output, yung mga nasa labas ng yan. Yung mga output, yung mga nasa labas ng sasakyan. Yan, mga katropa, nasa labas ng sasakyan. Although nasa labas ng sasakyan ito, mga sensor, pero lahat yan pasok niya sa ECM. Kaya pag tinanggal mo yung socket ng mga ito, tinanggal mo yung socket dito, marami socket yan, di ba, mga tropa, sa sa ECU yan, mga socket. Mga ganyan yung socket yan eh. So, maraming wire yan. So, meron dito map sensor socket, 3 pin. So, lahat yan nakakonekta rito yan, mga katropa. Yan.
So pag magche-check tayo ng continuity mga katropa, yan, halimbawa ito yung map sensor. So ito yung wire niya, 3 pin. Nakakonect dito sa 3 pin din dito sa socket. Ito socket, dito yung saksakan niyan. So pag magche-check tayo ng continuity dito mga tropa, dito, siyempre may special tool tayo, papasok natin dito. Ito yung tester. Yan. Tapos dito. Diyan natin makukuha yung continuity nito kung may putol ba o wala. Dito gamit tayo ng mas maganda yung merong ano mga katropa, yung merong tunog para mas mabilis. So yan, yung tester na tit 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 yan. Pag tumunog, ibig sabihin pag malakas yung tunog, ibig sabihin okay yung wire. Pag mahina yung tunog, ibig sabihin meron siyang mapuputol na wire mga katropa. So yun lang, ganun lang kasimple mga katropa yung input tsaka output. So ngayon alam nyo na yung input tsaka yung output mga katropa. So tsaka yung sensor, lahat ng sensor papasok mga katropa, tandaan nyo papasok ng ECM. So pag mga injector, actuator, yan yung mga output na yan mga katropa. So ayan, tapos na tayo sa input tsaka output tsaka konting explanation ng sensor mga katropa, sana makatulong. So next tayo. So sa troubleshooting naman tayo mga katropa. So troubleshooting condition exists. So halimbawa engine start failure. Yan. Ayaw mag-start, failure. So yung mga checkin natin, siyempre sa power supply tayo. Ano yung nasa power supply mga katropa? Siyempre battery, fusible link, fuse. Okay, pag okay naman dito, kompleto lahat, ayaw pa rin mag-start, body ground. Check natin yung mga body ground niya mga katropa, kung wala bang corroded, yung mga sa negative papuntang body, checkin mo rin lahat yan mga katropa. Susunod natin, ayaw pa rin mag-start, punta tayo sa fuel supply mga katropa. So ano yung mga checkin natin sa fuel supply? Fuel line, fuel filter, fuel pump. So sabihin natin okay na yung mga yan, okay na to, ayaw pa rin mag-start, punta tayo sa ignition system. Ano yung sa ignition system mga katropa? Yan, spark plug, high tension wire or high tension cable, ignition coil. So ayan. Tapos sunod natin ay PCB system, vacuum leak, at saka yung iba pa, ignition timing, tsaka idle speed. So ayan yung mga checkin kapag ka may problema sa engine starting failure, unstable idling. Siguro dito sa unstable idling kasi umaandar na siya. Siguro dito tayo sa PCB, vacuum leak, tsaka ignition timing, tsaka idle speed. So ayan, unstable, tsaka dito pwede. Yan, lahat yan yung susundin ng pag mag-troubleshoot mga katropa. Yan yung kailangan sundin. Pure acceleration, titignan nyo din lahat yan mga katropa. Example, ito pure acceleration, power supply, hindi naman siguro ito power supply, or basta yan, lahat na yan mga katropa, yung pinakita ko na yan. So power supply, body ground, fuel supply, ignition system, emission control system, others, diba? Yan. So power supply, battery, fusible link, fuse, body ground, check, fuel supply, fuel line, fuel filter, fuel pump, ignition system, spark plug, high tension cable or high tension wire, ignition coil or distributor. Yan, sa mga ito kasi pang ano na mga tropa, medyo bagong sasakyan na rin. Emission control system, PCB system, vacuum leak. Yan, tsaka ignition timing, idle speed. So ayan yung pag ano na troubleshooting mga katropa, kailangan yung checkin. So ayan, next tayo mga katropa. So ayan mga katropa, ito yung DLC connector. So meron siyang CAN L, medium speed yan, tsaka yung CAN H, medium speed. Yung meron din siyang CAN L dito, high speed, tsaka CAN H,
high speed din. So ito yung DLC2 connector. So ngayon makikita natin dyan ay merong ito yung B+. So battery positive voltage at all times. Pag B+, ibig sabihin kahit na naka-off yan, kahit na naka-on yan, kahit na naka-off yan, so ibig sabihin meron siyang supply ng ano yan, supply ng battery. Ngayon, CAN-H, control area network, high communicate with the other controllers on the vehicle. CAN-L, control area network, low communicate with other controllers on the vehicle. Ground, chassis ground voltage drop less than 0.2 volts with meter on DCB leads on this terminal and battery ground engine cranking. Ground 2, signal ground voltage drop less than 20 mid-meter on DVC leads on the terminal and battery ground engine cranking. So ayan. So ngayon mga katropa, paano nyo malalaman kung okay yung dito tayo sa CAN, tayo sa socket. So ayan, in socket. So paano natin checkin kung itong CAN-L tsaka CAN-H ay open circuit. So ganito lang yan mga katropa. Checkin natin pag ganyan yan dito. Siyempre gamit tayo ng multimeter. Example, ito yung multimeter natin. Example lang yan. So yan. So yung pinaka maximum ohms yung gagamitin natin dito mga katropa, ohms. So dito ay mer 80 to 100 open circuit siya. Open circuit. Yan. So pag lumagpas na dyan, ibig sabihin merong open circuit yan. Kahit dito mga katropa, kahit dyan, so dalawa na yan. Pag lumagpas ng 80 sa 100 ay open circuit yan. So ayan yung para ma-check yung CAN-H high speed tsaka yung CAN-Low medium speed. So halimbawa chinek natin ay umabot siya ng mga 59.6, ibig sabihin pasado pa. Dito naman nasa 61.2, ibig sabihin pasado pa. Basta wag lang lalagpas ng 80 to 100 ohms. Pag lumagpas na dyan, open circuit na mga katropa. So ayan, pag check ng CAN-L tsaka CAN-High medium speed tsaka CAN-L CAN-High high speed. Ayan mga katropa. So ngayon kasi ngayon meron ng mga CAN yung mga sasakyan na bago mga tropa, kaya dapat active tayo sa electrical ngayon sa mga sasakyan mga katropa, kasi almost puro electrical na yung gumagana. Ayan. So ito yung sa CAN. Ngayon mga tropa, bibigyan ko kayo ng konting explanation lang about sa CAN. About sa CAN mga katropa. Yan. Ginawa ko na yan kasi mga katropa, sinulat ko na ulit para ano. CAN means Control Area Network. Yan yung ibig sabihin ng CAN, Control Area Network. Sinong nakapag-imbento ng CAN? So, nag-imbento ng CAN ay si Robert Boss. Dinevelop niya ang CAN noong 1983. Na-imbento niya 1983. Ginamit noong hindi niyo pala nakikita. So, ayan. Si Robert Boss ang nag-imbento niyan. Dinevelop ang CAN noong 1983. So, ginamit ang CAN 1985. Ayan. So, after niyan, yung function nito ay responsibility, send information and receive information to other unit. Yan mga katropa. Siya yung responsibility mag-send ng information at mag-receive ng information sa ibang unit. Yan mga katropa. Dinevelop
develop Ken for reduce wire and sensor. So, ayan, dinevelop daw yung mga katropa, yung Ken para ma-reduce yung wire at saka yung maraming sensor. So, ayan, bibigyan ko ng ibang dito naman tayo sa oxygen. Oxygen sensor. Ayan, yung kanina may sensor pa pala ako na isulat dito. So, calculate oxygen inside the engine, oxygen sensor. So, oxygen high means, so, ayan. Oxygen high means too-lean. Oxygen low means too rich. Pagka too rich, nagko-cause tayo ng black smoke, mga katropa. Nagko-cause tayo ng black smoke. Yan. So, yun nga, pagka good yung engine mo, magkakaroon ka ng hydrogen plus oxygen equals H2O water. So, ano mo yan, pagka umaga, yung kagaya ng tinatanong ng iba, bakit daw may lumalabas na tubig? So, ayan nga, yung ibig sabihin good yung engine mo, walang problema. Lahat ng system ay okay. So, ngayon, sa PCM naman, mga katropa, sa mga baguhan, para alam nyo lang, so ang PCM ay may dalawang mode, sleep mode tsaka wake up mode. Kapag sleep mode means naka-off yung ignition mo. Siyempre, kapag wake up mode, pag on ng ignition mo, magigising na yung PCM mo, ready na siya, mga katropa. So ngayon, so ayan, ito yung kagaya na sinabi ko kanina, ito yung ECM or PCM, manggagaling sa relay, supply, tapos may supply yung ECM natin ng 12 volts, so papunta sa sensor, yung basta galing ng ECM, papunta sa sensor ay 5 volt lang, mga katropa. Tapos ito yung resistor. Yung trabaho ng resistor sa loob, mga katropa, to reduce the voltage, to make constant voltage. Ibig sabihin constant voltage. Yan. Constant voltage, mga katropa. So, yan. So, pag may ganyan nakita nyo, ibig sabihin yan yung variable resistor, mga katropa. Yan. Para sa mga baguhan, sa mga nag-umpisa pa lang, bagong graduate, so para madagdagan yung kaalaman nyo, mga katropa, so pwede nyong panoorin yung video. So kahit pa paano, ini-explain ko, kahit hindi naman ako teacher, mga katropa, so kailangan kong explain. So ayun nga, siguro naman nakuha nyo na. Ken Control Area Network. Ken Control Area Network. Robert Boss, siya naka-invento ng Ken. Dinevelop ang Ken noong 1983. So, ginamit ang Ken noong 1985. Yung Ken ay may responsibility send information and receive info to other unit. Yan. Dinevelop ang Ken for reduce wire and sensor, para mabawasan yung mga wire at sensor, para yun nga, communicate na lang, info na lang, information sa kabila, information. So kaya pag may problema yung Ken, may problema din yung mga module. So yan. Oxygen sensor, calculate oxygen inside the engine. Yan yung oxygen sensor. Oxygen high, minsan lumalabas yan sa mga trouble code, mga katropa. Too lean. Oxygen low, too rich, nagko-cause siya ng black smoke kapag too rich. So ayan, pag good ang engine mo, meron siyang mag-ano siya ng hydrogen plus oxygen equals H2O water. Sa umaga yan, pag first start, mga katropa. Ayan. PCM, sleep mode tsaka wake up mode, yung dalawang mode niya. Ignition off kapag sleep mode. Kapag wake up, ignition on. So ayun nga, gaya ng sabi ko, basta sensor, tandaan nyo, mga katropa, 5 volt lang yung supply niyan. Manggagaling ng ECM or PCM. Yan. Ito naman, ECM, meron siyang supply na 12 volt. So, yung di ba 12 volt supply? Bakit? Dahil sa resistor, kaya siya
bibigay ng 5 volt lang sa sensor dahil may resistor. Ibig sabihin, nire-reduce yung voltage para maging constant voltage, mga katropa, kaya ganyan. So yan, resistor pag may ganyan is variable resistor, mga katropa. So ayan. Excuse me. So yun, mga katropa, natapos na natin yung saken. Simple lang yung saken, simple ano lang, mga katropa, simple explanation lang. So hindi ko kasi kabisado yung iba, so ayan lang yung pagkakaintindi ko. So kaya ayan lang yung pinapaliwanag ko. Sana naman kahit paano ay may makakuha kayo ng idea, mga katropa. So ayan, mga katropa, ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung mga common electrical faults natin, mga katropa. All electrical problems fall into 3 basic groups: high resistance or open circuit fault, low resistance or short circuit fault, component fault. So the specific faults or failures are usually positive side open. So ayan, pagkaganyan, mga katropa, open circuit. So number 2, ground side open circuit. Ayan, putol sa connection or putol yung wire papunta sa ground niya, ground papuntang ground, mga katropa. Yan. So ayan, putol yan. Tsaka dito naman sa positive side open, putol or loose connection. So ayan. So ngayon naman, ito naman yung short to power. Sabihin may nakadikit na positive na wire sa ground, short to power. Short to ground, nakadikit naman yung positive sa ground. Ito yung positive, nakadikit sa ground. So ito naman yung short to power, yung ground naman nakadikit sa positive na short power, short to ground. So ngayon, next, ito naman yung positive side, high resistance. Yan, ganyan pagka high resistance, mga katropa. Sa ground side, high resistance. So ganyan. Yan. Pagka ganyan resistance kasi, yan, mga katropa. Bakit nag-high resistance? Siguro sa mga wire na pagka paano pa balabaloktot yung wire, hindi maayos yung pagkakalagay, mga katropa. So sa load, ibig sabihin ng load or component fault, ibig sabihin putok yung bulb. Yan, mga katropa, putok yung bulb. So yan lang mga simple common electrical faults natin, mga katropa. Yung positive side open circuit, ground side open circuit, at saka short to ground, short to power. Meron tayong positive side high resistance, negative ground side resistance. So tsaka yung load component fault, ibig sabihin yung fuse or bulb. Yan yung tinatawag na load component, mga katropa. So yan. So high resistance and open circuit. Unwanted or high resistance is one of the most common automotive electrical problems. High resistance reduce current flow and consume voltage. Yan. High resistance reduce current flow and consume voltage. Loads will not operate correctly if they don't have the proper amount of voltage. Ayan. Reduce current flow and consume voltage. Common cause of open circuit and high resistance: frayed or broken wires, failed components, poor ground contact, corrosion or dirt,
loose wire terminal or connector. So, preferred troubleshooting method, dividing the circuit, voltage drop testing. So, ayan mga tropa. Ayan. Low resistance and short circuit. Current flow increase when circuit resistance is lowered. If resistance is lowered to match current, flow could exceed the rated circuit capacity and blow the fuse. Short can occur from frayed or loose wiring touching ground and another circuit. So, yun. A blown fuse is a sure sign of a short to ground. Ayun. Kapag pumuputok yung fuse nyo mga katropa, may short to ground before the load. Ibig sabihin, dito yung bulb nyo, tapos dito, positive, pumuputok yung fuse, dito meron siyang fuse. So mamaya papaliwanag natin yan. So yan, before the load, components that operates all the time are usually caused by a short to ground after the load. Common types of short circuit: direct short to ground, short to another circuit, overload circuit, such aftermarket device added to the circuit in parallel. Preferred troubleshooting method, installing load device, test lamp, resistance. So ayan mga katropa, yung napakasimple lang. Napakasimple lang, pero pagka nasa trouble na, mahirap na mga katropa, di ba? So kaya pag nagto-troubleshooting tayo mga katropa, konting tiyaga lang para makuha natin yung trouble. Analyze natin. So ayan. So open circuit in the high potential side. If your measurement is 0 volt at the both ends of the electrical load, the problem is in the high potential side, between the electrical load and the power source. So ayan, ganito yun. Ibig sabihin niya mga katropa, di tayo supply, tinesting mo rito sa may pinakaano rito, sa may malapit sa bulb na socket. Ayan, positive, ground, 0 volt, wala. Ibig sabihin yung problema niya rito, dito sa unahan mga katropa. Yan, nakita nyo to may kulay. Yan, yan yung problema niyan. Open circuit, ibig sabihin baka putol or hindi nagko-contact yung socket. Ayan. Ngayon, ito naman sa kabila, after load, tinesting niya rin. Open circuit pa rin ito mga katropa. Ayan, kagaya nung sa kabila. Ayan. Kagaya nung sa kabila yung problem. Ayan. So, before, dito siya nag-testing. Ito naman yung after. Dito siya nag-testing. Tapos ground pa rin. 0 volt pa rin. So, kagaya ng problema kanina, open circuit pa rin mga katropa. Ayan. Yun nga, gaya ng sabi ko, baka putol sa wire or may hindi nagko-contact. So, madumi, kaya hindi nagko-contact. So, kailangan ma-check mga katropa kung ano naging problema. Before load, after load. Yan. After load, yung papunta na sa ground yun mga katropa. Siyempre, bago dumating dito yan, dapat meron. So, may problema rito, supply. Kasi positive yan. Yan. So, ayan yung open circuit in the high potential side. Ibig sabihin ng high potential side, mga katropa, hanggang dito yan. So, ito. Supply. Yan. Ngayon, next tayo dito sa measure the voltage potential at each possible access point from the electrical load to the power. So, ito ngayon, open circuit. Ayan, yung kanigaya kanina mga katropa. Tapos dito mo checkin. So, siyempre 0 volt pa rin yan mga katropa. Ayan. Open circuit pa rin eh. So, 0 volt. So, ngayon, baba na natin dito. When you find the point with no voltage, you can assume there is an open between this point and the previous point.
So, ayan. Diba dito nga yung ano kanina mga katropa. Yan, dito rin yan, yan. So, dito yung open circuit. So, chinek mo rito, tapos sa ground, ibig sabihin meron na yan. So, chinek mo rito kanina, wala. Chinek mo dito kanina, wala. So, ngayon, chinek mo dito before, siyempre, chichikin mo siya bago makarating dito lahat ng paggagalingan. Chinek mo na siya dito, siyempre, meron. So, ibig sabihin, dito sa area, chinek mo na to, tsaka dito, nandyan na yung open circuit, yung problema mga katropa. So, ganun yung pag, ng electrical mga katropa. So, dito tayo ngayon. Open circuit in the low potential. Ito naman yung sa low potential mga katropa. Yan, low potential. Confirming the problem by measurement resistance by checking continuity. Before measurement, turn the switch off and separate the suspected part from the circuit. If you are not sure of source voltage, disconnect the battery terminal. Mas maganda kung di-disconnect mo kasi nga testingin mo naman ay yung low potential mga katropa. So yan, sa pag-check ng low potential mga katropa, dito lang siya, yan. Ito. Wala, 0 volt, 0 ohms yan. Kasi nga, dito nga, yan nga, open circuit. Yan, naka-open circuit siya dito, yan mga tropa. Open circuit. Open circuit in the high potential. So, yan yung kanina. So, yan, open circuit in the high potential. Chinek niya dito. Saka dito, siyempre lalabas dyan 0 volt. 0 ohms, 0. Wala. Kasi nga, open circuit siya rito eh. Putol, mga katropa. So, ayun. Ganun lang kasimple yung pag-check mga katropa. Pero pag ginawa na natin ay mahirap na mga katropa. Kaya talaga pag sa electrical, konting tiis tayo mga katropa sa pag-check ng mga ganyan na problema. So, bibigyan ko kayo ng isang example mga katropa, yung chinek ko dati na may problema sa aircon, bagong unit mga katropa. So, ngayon magbabasa tayo ng diagram, medyo malabo So ngayon yung problema nito mga katropa, pag nalulubak siya, nawawala yung aircon. Pag halimbawa nakaano ng tawag doon, yung lubak, nawawala yung blower. Hindi pala aircon, yung blower. Ito. Nawawala itong blower mga katropa. Ayan. So, ayan, nawawala yung blower. Siyempre, pag nawala yung blower, walang hangin na lalabas sa niya. So, mainit. So, siyempre, complain ng may-ari. Ganun nga. So, chinek namin lahat. Climate control, aircon, lahat ng lahat ng pwedeng panggalingan, chinek namin. So, suko na yung isa. Siyempre, maraming check yan. Pag mga ganyang climate control, blower, motor, check lahat. So, yung nakita kong problema yan mga katropa. C04. Yung dito na sakit. Dito na sakit, naglulus. Kaya pag nalubak, yung pin niya na gumagalaw. So hindi fit. Sorry. So hindi siya fit mga katropa. Yung sakit diyan sa CC04. SIDA04 yung connection diyan. Diyan lang. Yung ginawa ko lang mga katropa, hinugod ko, binalik ko. Tapos siyempre nilagyan ko ng cable tight para magdikit, hindi na gumalaw mga katropa. So, yan. Ito yung location niya. Pag sa CX5 na bago, nandito siya sa left hand side mga katropa. C04 loose connection. So, ito yun. Yan, ito.
Mas malaki dito. Yan, itong area na to. Diyan. So hindi siya nag-fault sa ano niya mga katropa. Walang problema sa mga sensor kasi wala nga check engine, bigla lang nawawala tapos bigla magkakaroon. So yun nga. Minsan kasi sa mga wiring, lalo na pag mga medyo bagong unit, hindi mo pag-iisipan yung mga ganyan. Lalo na walang trouble. Pag walang trouble mga katropa, walang code. Ibig sabihin, mechanical yung yung problema or wiring yung problema, nakahugot o ano. Ito kasi walang trouble code. Complain lang, biglang nawawala yung aircon. So diyan namin nakita mga katropa sa CX5. Baka lang maka-encounter kayo ng ganyan trouble. So alam nyo na yung gagawin nyo mga katropa. Checkin nyo lahat syempre. So bibigyan ko lang kayo ng konting about sa automatic mga katropa. Yung mga master ng automatic dyan. Tsaka sa mga So ayan, bibigyan ko lang kayo ng automatic flow. 3-force automatic transmission. Yung mga nagpapagana sa kanya, 3-force. Pressure. So automatic pressure nagpapaano dyan. Friction, ibig sabihin ng friction, yung friction, yung didikit ng ganyan mga katropa. Magbibigay ng friction, tsaka spring force. Tatlo yan. Pressure force, friction force, spring force. Pag sa automatic transmission, yung sa loob na lahat na gumagana. Unang-una, pressure muna siyempre. Pag shift mo ng D, pressure na yung lalakad dyan. Tsaka lang, mag-i-engage yung ito muna pala. Mauna yung pressure, spring, friction. Pressure papasok, tapos tutulak ng spring, mag-i-engage. Friction, nakadikit. So ayan, simpleng lang mga tropa kasi tsaka yung 2 type of radiator mga katropa sa mga baguhan dyan, baka hindi nyo alam. So ito, 2 types of radiator, horizontal tsaka vertical mga katropa. Yung nakatayo yung mga pin, nakaganyan, tsaka yung nakahiga yung mga pin. So nandito yung pinakaano niya pag nakahiga yung pin. Yung nakatayo yung pin nandito, yan. Nandito yung pinakaulo, top tank, lower tank, yan. So sa brake naman mga katropa, ito na-explain ko na ito dati. Brake pressure, front brake mas malakas yung pressure niya, 200 foot-pounds. Rear brake 50 kasi alalay lang naman yung sa rear brake mga katropa. Hindi siya masyadong malakas, lalo na mga brake drum. Pag brake drum mahina lang yan, alalay lang, mas malakas yung sa front brake. Unang tapak mo, ito na yung babanat mga katropa sa front brake, kaya malakas. So pag tinapakan mo pa ng mas malalim, sisigundahan ka ng brake sa likod, kaya medyo mahina, alalay lang siya. Yan mga tropa, malakas talaga yung ito yung unang kumakapit, susunod lang to pang alalay. Yan mga katropa, yung simpleng explanation lang dyan mga katropa. So ayan mga katropa, meron lang akong katanungan sa mga nag-overhaul dyan. So ito yung simple lang mga katropa, sana masagot nyo mga katropa. So i-comment nyo na lang sa baba yung mga sagot nyo mga katropa. So kung nakikita nyo itong mga katropa, ito yung inuupuan ng crankshaft, diba? Yan yung crankshaft. So ito may mga bearing na to. So halimbawa wala pang bearing yan mga katropa, yan, wala pang bearing. Ano yung tawag dito na sa inuupuan ng bearing na to? Walang bearing, halimbawa walang bearing ano yung tawag sa inuupuan ng bearing na yan? Yan mga katropa, 4 yan. Yan, 5 o 4, basta yan lang yung aking tanong. Anong tawag dito sa na yan, sa area na yan, sa inuupuan ng bearing? Yan, kung meron kayong mga kasagutan mga katropa, kung sino makakasagot dyan, tingnan natin yung tawag dito sa inuupuan na to ng bearing. Sa mga nag-overhaul dyan, baka puro lang tayo overhaul, so hindi natin alam kung ano yung tawag dito sa inuupuan ng bearing na yan bago natin ikabit yung crankshaft mga katropa. Yan.
Diyan natin pinapatong yung crankshaft bearing. So, anong tawag yan mga katropa? So, ngayon, i-comment nyo na lang sa baba mga katropa kung ano yung kasagutan nyo. Tignan natin kung sino yung tatama dyan. Baka pag natuwa pa ako, loadan ko pa yung makakasagot mga katropa. So, ayan. Anong tawag dyan sa inuupuan ng bearing na yan? Bago dyan sa ito kasi may bearing na to eh. So, alisin natin yung bearing. Anong tawag dyan sa inuupuan ng bearing? May tawag dyan mga katropa. Sana masagot nyo. So, ayan mga katropa, yung simpleng explanation ko lang about sa konting electrical. Makakuha lang ng idea, makatulong sa mga nag-uumpisa, sa mga katropa natin dyan na kaka-graduate lang na gusto magmekaniko, madagdagan yung kanilang kaalaman mga katropa. Sana makatulong sa inyo. So, kung mayroon kayong mga katanungan mga katropa, i-comment nyo lang sa comment section. So, baka masagot ko mga katropa. So, ayan. Ganun lang mga tropa. Tsaka yung pinakita kong ano sa inyo kanina mga tropa, yung tawag dun sa inuupuan ng bearing, main bearing mga katropa, yung tawag dun. May tawag dun mga katropa. So pag nasagot nyo yung pag natuwa ko, baka sino yung makapagsagot ng tama. Yan. Sa Kanghenyo mga katropa. So ayan. Yun lang mga katropa, yung simpleng paliwanag ko, sana maintindihan yung kahit paano mga katropa. Kasi tinry ko lang yung best kong ipaliwanag. Baka makatulong kasi mga katropa. So ayan. Hanggang sa muli. Stay safe. Stay tuned. God bless. Bye. Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.